Good morning. Welcome sa Acts 4:12 Ministry. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtas ng tao. Both human and spirit ministry in the name of the Jesus Christ Sunday worship service. Ang scripture po natin ngayon ay John 3:16 na babasahin ni Sister Jessa. Manatili po tayong nakatayo at buksan ang ating mga Bible sa John 3:16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Ngayon, tayo po ay dadako na sa ating pakikinig ng mga banal na salita at idalangin po natin ang ating kapatid na si Brother Fred na siyang maghahayag ng mga banal na salita at nawa po ito ay tumalima sa aming mga puso't isip. Nawa din po ay hindi kaparaanan ni Brother Fred ang maghari sa araw na ito, bagkus ang iyong mga kaparaanan, Panginoon. Muli po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, karangalan at salamat ay binabalik po namin sa iyong dakil at makapangyarihang pangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus Christ we pray. Amen. Acts 4:12 Ministry, with human and spirit ministry. In the name of Jesus Christ and the worship service. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of Acts chapter 4. Sabay-sabay natin basahin. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Ay manalangin, dakilang Diyos na kilang Ama, tunay nga pong yung mga banal na salita. Awang katotohanan, yung Espiritu ang bigay sa amin ng pangunawa, panglubos namin mapakinabangan mga salita mo at may pamuhay namin habang kami naghintay sa iyong pagbabalik. Basbasan niyo po ang maging pagkain espiritual namin sa araw na ito, ang iyong mga banal na salita. Ito'y tumimo sa aming puso, magbigay po ng pangunawa at pagsunod sa iyong kalooban na kami po ay maging mananagumpay din na tulad mo. Pagpalain mo. Sunday worship service, muli si ang kapurihan, kawalatian, kadakilang karangalan, pasalamat, at tanging pangalan niyo, anak na si Jesucristo, ang aming tagapagligtas. In Jesus Christ we pray. Amen. Himuha na po tayo. So huwag natin kalimutan ang Acts 4:12 ministry. Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Lahat ng tao gustong maligtas. Subalit, paano kung wala ka sa kanyang ministeryo? Ang kanyang ministeryo, both human and spirit ministry. Sa kanyang pangalan, yung pangalan Jesus, yun ay ministry sa human. Ang ministry sa espiritu kay Christ. Kaya dapat ito, hindi pwede mo paghiwalayin yung in Jesus' name, kundi in the name of Jesus Christ, para kumplito ang blessing, both human and spirit ministry. Yun ang kanya talagang turo para tayo magtagumpay. Katulad niyang nagtagumpay din. Kaya tandaan po natin, nanawagan po ang Acts 4:12 ministry, ito hindi ministeryo ng tao, kundi mismo ministeryo ng Diyos sa pamagitan ng anak niya si Jesucristo. Unawain po nating mabuti na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos ay kaliligtas na tao. Baka mahuli pa ang lahat habang may panahon pa. Kaya sa Facebook, sa multimedia, nais nating makarating sa kanila ang turo ng kaligtasan bago mahuli ang lahat. Yan ang dapat nating tandaan at itanim sa ating puso't isipan na walang ibinigay ang Diyos na anumang pangalan o sino mang pangalan para sa kaligtasan ng bawat tao. Sa pangalan lamang ni Jesucristo. Number 2,
Lahat na kumikilala sa kanyang pangalan na siyang tagapagligtas. Number 2, dapat manambahan sa kanya sa Espiritu Katotohanan na sinasabi doon na Philippus 2:6-11 ang sabi, pakibasa mo, maging Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesu Kristo ang Panginoon. Amen. Lahat kailangan magpahayag sa pangalan ni Jesu Kristo. Lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, maniklohod sa kanyang pangalang Jesu Kristo. Kung Jesus lang, kalahati ng yun. Kailangan kompleto, Jesu Kristo. So kaya na po yung Oxford Hall Ministry, pinakita niya, nagtagumpay yan, pangalan na yan. Na magamat si Diyos, hindi nga nagpungamilit na maging kapantay ng Diyos. Pagpos hinubad niya, naging tao siya, pinanganak ni Maria. Una, Jesus, pangalanan mong Jesus, sapagkat iligtas niya kanyang bayan. O Jesus, nung mamatay, pinatay nila na buhay. Christ na, Kristo. Kaya pag isahin mo, pagbuhin mo, makapangyarihan. Jesus Christ. Kaya lahat ng tuhod, lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, manigluhod sa kanyang pangalan sa ikalwalhati ng Diyos Ama. Sapagkat sinunod niya. Amen? Amen. Malinaw po, paano naman yun? Kaya tayo nananawagan. Hindi sa tayo po'y nagmamagaling, nagmamarunong, sapagkat ang sinusunod na po natin, yung mismong may-ari ng sanlibutan, mismong may-ari ng langit at lupa, mismong may-ari ng lahat ng bagay, tubig, lupa, hayupan, mga pananim, maging sa paglikha ng tao, siya pa rin. Maging sa pagbigay ng hininga at lakas, sa kanya pa rin. Kaya lahat lahat ng nilalang sa langit kanya, sa lupa kanya, sa ilalim ng lupa kanya. Mayroon pa pag hindi galing sa kanya, hindi nilikha niya? Pero bakit napakaraming taong gustong maligtas? Pero ba't ayaw sa kanyang pangalan? Nandiyan ang kaligtas. Dapat siyang sambahin sa Espiritu Katotohanan. Bakit ngayon iba ang sinasamba? Ayaw niya kilalanin mismong may-ari ng langit at lupa na siyang dapat kilalanin. Di ba ganun? Tingnan mo. Ang sumasamba sa Espiritu Katotohanan, pumupunta dito sa residence ni Brother Alan Ibabaw. Hindi pumunta rito para tingnan itong building o itong bahay. Amen. Hindi ka pumunta rito para ano pa man o naka-aircon ko ano-ano. Kaya ka nagpunta rito na nambahan ka dahil sa kanyang pangalan, dahil siya lang ang tagapagligtas. Hindi ba gano'n? Amen. Samantalang iba, pupunta sila, ay malapit yung church namin. Ayan, yung malaki na yan, yung maganda nga, yan, dyan ang church. Pero, nasaan ang tagapagligtas? Saan yung sasambahin mo? Yan, pinibigyan ko kayo ng flow na unawait suriin ninyo. Ano ba talagang, sino ba talaga? Mas maganda ba roon sa aircon? Malamig. Lamig naman, pangkatawan, panglupa, pangyuman. Pero pang espiritu, wala eh. Dito, kahit hindi tayo naka-aircon, ang espiritu ng Diyos nananahan dyan sa atin. Kasi lahat na sinasabi natin, may patnubay ng espiritu at naunawaan natin lahat at nag-agree tayo lahat dahil galing sa Kanya. Amen. Hindi ba ganun?
hinayag natin dito para malaman ng mga tao na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao sa pangalan lamang ni Jesucristo. Samantalang napakaraming tao na gustong maligtas, pero ayaw naman sa kilalanin yung tagapagligtas. Gusto nila sariling paraan. Gusto nila ang masunod ang kanilang gusto, hindi ang paraan ng Diyos. Imposible. Di ba? Mag-isip ka naman ng konti. Sambahin mo ito. Ngayon, tumo. Ano sabi dun sa John chapter 4, 23 to 24? Ano sabi? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Okay? Naunawaan natin? Amen. Sabi niya, sinasamba ninyo ang mga Diyos sa bansang Israel. Maniwala ka sa akin, sasabihin ko sa iyo, darating ang panahon. Ngayon na nga, sambahin ang Diyos sa Espiritu sa bundok na ito. Ibig sabihin kasi noon, human na panambahan, nandoon lang sa Israel. Kasi hindi pa siya namatay at muling nabuhay. Subalit nung mamatay at muling nabuhay, spiritual na panambahan, kahit maliit yan, kahit na anong punong kahoy ka lang, nandyan siya, pwede mo siyang sambahin. Wala doon sa aircon, wala doon sa malalaking gusali, malalaking magagara na templo. Amen. Kasi, spiritual na panambahan. At yung panambahan sa espiritu niya, yung templo niya na tinubos ng kanyang dugo. Acts 20:28. Basahin mo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alagaan mo daw. Pero ang mga tao na sumasamba sa magandang templo at naka-aircon pa, inaalagaan din nila yun. Pero tayo, ang inalagaan natin kasi sa mananahan kasi ng Espiritu sa mga kapatiran. Kaya yun ang alagaan mo. Buong kawan. Ang buong kawan. Di ba? Amen. Kaya nagtutulungan para sa Espiritu at katotohanan. Dumating ang panahon Namatay na't muling nabuhay. Spiritual teaching na. Spiritual na pamumuhay na ngayon. Kaya kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi na doon sa mga magagarang. Samantalang, ang sanlibutan nitong nananambahan na sa panambahang ginawa ng kamay, doon sa Acts 17:24, basahin mo. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Tingnan mo. Samba ka ng samba dyan. Maganda, magara, ka-aircon. Pero walang nananahang espiritu ng Diyos. Di ba ganun? Amen. Siyang may sabi. Kaya iba yung panambahan sa tagalupa at iba naman yung panambahan sa taga-langit. Magkaiba Magkaiba rin yung templo, magkaiba rin yung iglesia. Iglesia nangyari sa kamay, hindi nananahan ng Diyos Espiritu. Yun ang pagkakaiba. Dapat mo tingnan mo kung naghahanap ka talaga ng totoong kaligtasan, totoong panambahan, yan ang tingnan mo. Hindi naiiba Wala namang iba. Mayroon pa bang ibang panambahan? Dalawang uri lang Di ba? Mayroon pa ba bukod sa
bukod sa iglesia ng Diyos sa spiritual, at mayroon naman templong ginawa ng kamay na panlupa. Mayroon pa bang iba? Wala na, dalawa lang eh. Kaya simple mo lang isipin eh. Alin ba ang dapat kong samahan dito? Ito bang taga-lupa na templo, panambahan dito na pinagagandahan ka ng mga building, hindi naman makarating doon eh. Samantalang dito ako sa puno ng kamatis sumamban man ako sa Espiritu at katotohanan, nandito ang Diyos nanamban. Niwala ka sa bundok na ito. Kaya ang Panginoon magturo wala sa building malaki. Di ba? Kung saan sana, damuhan. Dahil niya nakatingin sa tanlupa na panambahan. Yan ang pagkakaiba. Okay, punta na tayo dun sa ating scripture. John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ganda. Ang ganda. Lahat ng tao gusto tumanggap. Binigay eh. Sinong hindi tatanggap? Mayroon ba? Ha? Lahat ba gusto tumanggap? Amen. Lahat. Binigay. Mismo ang Diyos nagbigay. Tatanggapin mo. Ang daming church, puro tumanggap yan. Born again? Pambato niyo ng gas-gas na verse. Ngayon, sino ang nagbigay? Sino? Diyos? Diyos Ama. Sino ang binigay? Diyos Anak. Sinong dapat sundin? Ang anak o ang ama? Ha? Siyempre ang ama. Di ba? Ang anak, ang sinasabi ng anak, obedient is better than sacrifice. Bakit? Ha? Kasi, kahit papatayin ka, kahit pa ipako ka sa krus, kahit pa anong gawin mo, kaya mong gawin yan alang-alang sa pagsunod, pag-ubi sa Ama. Nakayanan mo yan dahil gusto mong sundin ng Ama. Dahil nakakatiyak ka na makakabalik ka doon. So, ganun? So, anong tawag sa Kanya? Ha? Mas. Tawag ko lang. Sa akin sabi ko, loyal sa Ama. Di ba? Tapat. Kailangan maging tapat ka. Pwede mo tularan. Ganun. Ang daming tao ngayon. Ang daming tao ngayon na hindi nila naintindihan na maging tapat sila doon sa kanilang Diyos na kinikilala, sinasamba. Diyos na kinikilala ng tagapagligtas. Dapat maging tapat ka. Loyal ka sa Kanya. Eh, ano ginagawa ng mga tao ngayon? Naging loyal ba? Loyal lang yun pag binigyan mo ng ayuda. Totoo naman, di ba? Subukan mo magsisigaw ka na, oh, may ayuda. Pupunta. Ha? Gusto mo dumami dito? Sisigaw ka dyan. May ayuda. Ay, nako. Pero ang sabi na, it's better to give than to receive. Ganyan ba Diyos eh? Bigay ng bigay. Diyan, receive na bigay mo. Diba? Oh, ano po kailangan ibigay? Bigay lahat. Hindi siya naghihintay ng balik may re-receive. Wala, basta mananalig man ang palatay ka. Maging tapat ka lang sa akin, masunurin ka, okay yan sa akin. Ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Tapat.
pag-ibig. Pag-ibig. Matthew 22, 34 to 40. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseyo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautos sa Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang paturuan ng mga propeta. Ano lang? Ibigin mo ang Diyos. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Pati kapwa mo. Di ba? Amen. Kung magganap din talaga pag-ibig na binigay ng Diyos, John 3:16, na ibigay sa mga tao at lahat ng tao sumusunod, mag-iibigan ng mga tao. Di ba? Kasi nandun yung pag-ibig ng Diyos eh. Nasa iyo, binigay, tinanggap mo. Eh kaya lang ang problema, hindi mo natanggap na buo. Kaya nag-aaway kayo, kakagatan kayo. Kasi hindi kumpleto eh. Ang akala ng mga tao na binigay yung John 3:16, sapat na. Eh hindi eh. Kasi yung John 3:16, both human and spirit din yan eh. Ngayon, kung si Jesus lang ang laman na pinanganak ni Maria, yun lang ang tinanggap mo, hindi naman nanatiling Jesus yan na hanggang ngayon namumuhay, nandiyan, naglalakad-lakad para namatay, pinatay, ngayon muling nabuhay, nung mabuhay sa Espiritu, spiritual teaching na. Kaya both human and spirit, yun ang dyan ang problema, naligaw ang tao. Hindi niya natanggap yung Espiritu. Nanatili sa human. Di ba? Kaya hanggang ngayon, puro human, puro. O, halika, may ayuda. Gusto mo ayuda? Ganun makalaman lagi. Kaya tinuruan sila. Pinakamahalagang utos, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Maging kapitbahay mo. Ibigin mo. Hindi kayo mag-away. Di ba? Magbibigayan kayo ng ulam. Maret, may ulam kayo. Ganyan yan, pag-ibig, di ba? Amen. Pero ngayon, ano na nangyari? Nagkakagatan. Tingnan mo sa school. Walang magandang performance. Walang pag-ibig. Mga bata, nako, kailan lang, nagbarilan, pinatay, binaril. Ano? Mindanao, Visayas, buong mundo, pati Amerika. Dahil ang pag-ibig na binigay ng Diyos ay hindi nila sinunod. Yan ang problema eh. Tinuro tungkol sa pag-ibig. Ibigin mo. Ayaw. Oh. John 14:15 to 17. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kaibigan niya ng isa pang tagapagtanggol, nagiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Dito nagkaroon ng problema. Kaya maraming nagsasabi, Pastor, may pag-ibig ako, may espiritu ako. Diyan natin makikita na kung tinutupad mo ang utos ng Diyos sa John 3:16 na hindi ka lang
nananahan o nananangan sa salita ng Diyos na human, bagkus itong espiritu sinunod mo, anong gagawin ng, sabi dyan? Bibigyan niya Bibigay ng espiritu ng katotohanan. Tagapagtanggol. na hindi, Matanggap ng salita. sapagkat hindi ito nakikita. Hindi nakikita ng sanlibutan. Yung dapat ang matanggap natin lahat, kung kayong mga tumanggap dyan ng John 3:16, kung both human and spirit na tinanggap nyo, pare-pareho tayo magkaroon ng spirito. Kaya lang, sabi nga, hindi matanggap ng sanlibutan. Bakit hindi matanggap? Kasi ayaw nilang sumunod sa turo ng espiritu. Yan ang problema eh. Hanggang ngayon, yan ang pinakamalaking problema. So, balit yung solusyon sa problema na yan, kung susundin ng mga tao, mayroon pa kayang problema dyan sa Senado? Wala. Ha? Wala. Sa pamahalaan, sa lahat ng pamahalaan, magkakaroon ba ng problema? Magkaroon ba ng nakawan sa pondo na? Magkaroon ba tayo ng baha na katakot-takot kung mayroon tayong project na matino? Ano na nangyayari yan sa epekto doon sa walang pagsunod sa salita ng Diyos? Kasi ang epekto niya, nakala na siguro, ano lang yan eh, religion yan, walang, hindi kasama yung gobyerno, hindi kasama tayo. Lahat tayo, kapag sinuway natin yan, tayong lahat magkaroon ng problema. Yan, mo makikita ang pagsunod sa pag-ibig ng Diyos. Kung iniibig niyo ako, tinin niyo aking mga inuutos. Kasi dadalangin ako sa Ama, padadalhan kayo ng patnubay at gabay na Espiritu na hindi ito matatanggap ng sanlibutan kasi hindi ito nakikita. Hindi nakita, hindi nakikilala. Ayaw niya ng spiritual teaching. Gusto niya human teaching lang. O di na ganun. Pero ngayon, yung mga tao na may pagsunod, pagtanggap, malalaman mo sapagkat ito'y mananahan sa iyo. Di ba ganun? Kaya ito yung naging problema na hindi natanggap nila kasi ang akala nila, Jesus lang, walang Christ, human ministry. Yan, yung problema ngayon. Ang laking problema yan. Number 2, tingnan naman natin yung pag-ibig ng masamang espiritu ng demonyo. Dalawa, ang lahat kasi tao, ang lagi na lang tinitingnan, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, sabi niya, ililigtas niya, ganito, ganun. Wala. Bakit doon ka naman sunod sa pag-ibig ng demonyo? Yan ang pag-ibig ng demonyo. Timo. 1 Timothy chapter 6, 3-10. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuroan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit niya ang manuliksa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa ingitan, alitan, kopyahan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Nakakala ng mga ganitong tao ay para ng pagyayaman ng relihiyon. Kung sa bagay, malaki ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay may marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayo masiyahan kung tayo may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nanguhulaw sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangarin, nagtutulak sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Amen. Yun yung pag-ibig ng demonyo. Pag-ibig sa Salapi. salapi.
Siyang ugat daw ng lahat ng, tingnan mo, una, religion. Ang religion, gumagamit ka ng salita ng Diyos pero kinakalakal mo. May kapalit na bayad dahil sa pag-ibig din sa laki. Hindi ba? Ngayon, medyo dumalang na yung kita nilang sagana noon. Panahon una pa, sagana. Pero ngayon, medyo, nagbago sila ng strategy. Ano yung strategy? Nangangapital sila ngayon. Gusto nila yung bata pa na mag-aaral eh. O sige, finance ko na yan, ano na yan? Di ba? Basta, matin kayo, sumamba kayo. Target yan, bata lang, isa. Paano yung mga magulang yan? May kapatid pa yan na gano'n. Yan ang strategy nila na isang bata, makuha lahat yung magkapatid, buong pamilya. Hindi ba gano'n? Magkano sa isang bata lang. Pag nakuha mo yan, siyam yung buong dami niyan. Ay, bawat isa. Ang dami niyan. Di lalago. Dadami rin ang balik na tithes and offering niya. Ganyan yun pag-ibig sa tama ba? Sinabi ba ng yan ang gawin mo? Di ba? Bagkos anong sabi sa 1 Corinthians? No. 2 Corinthians chapter 2, 14 to 17. Nagtagumpay dahil kay Kristo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahan gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalakal ng salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ito. Amen. Tingnan mo. Paano ka makasama sa parada ng tagumpay kung kinakalakal mo ang salita ng Diyos? Di ba? Amen. Kaya, ang salita ng Diyos, kapag narinig mo ito na kinakalakal mo, hindi mo sinunod, ito yung magiging mabahong samyong amoy na nakakalason sa iyo. Ikakamatay mo. Subalit sa mga taong may pusong pagsunod sa utos ng Diyos, ito'y mabangong samyo. Mismong salita ng Diyos, nagbibigay sa kanya ng encourage. Ipapakita sa iyong salita ng Diyos, paano ba? Tama ba na kinakalakal mo? Hindi ka makakasama sa parada tagumpay. Yung ganun? Yan. Sa mga tao lahat. Pangkalahatan. Maging sa religion. Pagdating sa mga tao kalahatan. Halimbawa sa mga pamalaan ng gobyerno. Ginagamit mo pa rin yung salita na engganyo sa mga tao na mapunta sa puro. Katulad na binanggit na kanina 2 Corinthians, ang mga religion na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ngayon naman sa pamahalaan. Tingnan mo pamahalaan. Iniingganyo ng pamahalaan na magbigay ng ayuda. Di ba? Magbigay sila ng ayuda. Ang purpose, yung mga anak nila na hindi nakapag-aral ng maayos dahil kapos sa pera, makapag-aral na mabuti. Di ba ganun? Di ba, ano ba yung programa ng purpose? Di ba? Para sa mga bata na hindi nahirapang mag-aral. So ngayon, ang gusto ng pamahalaan, lahat ng mga tao, lahat ng Pilipino, maging marunong. Kaya yung gusto niya marunong. Kasi
Ang problema ng maging marunong na, naging eksperto na, pumasok na sa pamahalaan para magtrabaho. Anong nangyari? Matalino. Di ba? Anong nangyari? Tinitingnan yun. Saan departamento maraming pera? Doon mo kilagay. Di ba? O yung isa pa. DPWH? Ano yun? Opo. Ha. Sa mga nag- Mukhang maraming pera dun. Doon ako. Ang karunungan napunta doon sa pangsariling. Yan ang nagaganap. Bakit? Dahil sa pera. Pag-ibig sa... Sa salapi. Yun ba talaga ang kailangan? Ha? Hindi talaga yun ang solusyon sa problema. Ang solusyon sa problema talaga, sundin mo yung binigay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag sinunod mo yan, ayaw mong galawin kahit isang sintimo yung nandyan sa kaba ng bayan dahil mauunawa at ipaunawa siya ng Espiritu na ikaw mismo isa sa may-ari ng perang kaba ng bayan na yan. Kung gagawin mo ang magnanakaw, maunawaan mo mismo sarili mo ninanakawan mo. Di ba ganun? Sundin mo lang siya. Kaya lang, kung ang pag-ibig sa salapi nasa iyong puso. Kaya itong huling panahon ngayon kailangan maunawaan. Ano bang galaw? Ano bang galaw ngayon sa huling araw ng masamang espiritu? John 8:34-49. John 8:39-44. John 8:4-39. John 8:39-44. Ang Diablo ang inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, tinalaransan na ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganun ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Di ba't ito'y dahil sa ayaw ng tanggapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong ama, ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Amen. Yan ang nagkaganap ngayon. Di ba? Amen. Nangangaral ang Acts 4 Ministry sa pangalan ni Jesucristo na ang mga turo ay dapat pag-ibig sa Diyos. Subalit, ang kalaban naman ay gusto ang ibigin isalapi. Kahit na magkanda patayan tayong lahat, basta yung salapi na yan, akin yan. Na, kahit pa mag-create ako ng mga fake news, basta akin yan. Kahit na pumatay ako ng ilang libo, basta akin yan, sa akin yan. Kahit na anong mangyari dyan, basta yung droga na yan, maibinta para may pera sa akin. Di ba ganun nangyari ngayon? Ayaw mo sa turo ng katotohanan, ayaw mo na sa turo ng pag-ibig ng Diyos na John 3:16, ang gusto mo, pag-ibig ng Ama, pag-ibig sa salapi. O yan. Yun ang nagaganap ngayon eh. Baka akala mo, unawain mo lang.
Ha? Revelation 17. Umpisa sa 1. Ang reyna ng kahalayan. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapit sa babaeng ito at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglalapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babaeng ito ay lasing sa dugo ng mga hinirang at mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya, "Bakit ka nang gilalas?" tanong sa akin ng anghel. "Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw, na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw, buhat sa mga napakalalim at tuluyang mapapahamak." Okay, dyan mo na. Tingnan mo ha. Tingnan mo, ang nagaganap ngayon. Dating buhayan nila noon ng Babylonia. May kinatawang isang babae na tinatawag na Reyna ng Kahalayan. Nakasakay sa halimaw. Sa isang pulang halimaw. Hindi ba? Oh. Ngayon, kailan lilitaw? Itong huling panahon. Nasa huling panahon na tayo na lumitaw. At yan ang gaganap noon sa Babylon na yan. Subalit namatay na yung mga tao na yung gumanap. Lilitaw uli para maghasik isang babaeng reyna ng kahalayan na siyang nakasakay doon sa halimaw na yan, na siyang buhay noon, subalit matagal nang namatayan, lilitaw muli sa uling araw. Ito ngayon yan, tingnan mo. Yung lahat ng tubig na inupuan ng babae, mga tao na hinihikayat niya ng mga turo na sino yung taong kalaban niya, laitin mo, siraan mo, dahil ikaw ang gustong maghari. Pasamain mo, lagyan mo ng fake news para sumama yung tao dahil sa paghangad mo sa pag-ibig ng salapi, gusto kang maging presidente. Hindi ba ganun? Wala namang ibang dyan, kundi ganun eh. Punta ka doon, punta ka dito, punta yan. Lahat ng tao, mag-meeting diabansi tayo. Eto si ganun, mga fake news ang sinasabi para mapasama yung Yan ang gawa ng reyna ng kahalayan na siyang buhay noon at lilitaw ngayon. Kaya huwag ka magtaka, kung nagbabasa ka ng Bible, nalalaman mo, naintindihan mo, at pinaunawa sa iyo na yan ang magaganap ng huling araw. Ayan, magaganap. Kaya mga kasama dyan kikita mo yung kasama niya. Sino yung kakampi niya? Alam mo kasi hindi. Kampi niya, kalaban niya, iba Magkaiba yung kalaban at kakampi. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya dapat alam mo kung kanino ka kakampi. Ngayon sa huling araw, mas marami na yung tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa mabuti. Kasi gusto nilang yumaman, pag-ibig sa salapi. Kahit na ako anong gagawin ko yan, pag nag-vlog ako para mapansin, anong tawag nan? Maraming views. Ay di,
May bayad yun eh. Eh, ang lalaki ng ano, kaya ngayon makita mo yung mga yan, kagaganon yun sa pera. Di ba ganon? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Oo. Ganyan ang nagaganap yung umiiraw niya. Kaya dapat ma-alerto po tayo. Pero kahit anong gawin natin, kahit paanong dami nila, hindi naman talaga masunod sila, kundi ang dapat na masunod, mismo may-ari. Ha? Ayan ang yan. Ina-alerto lang tayo sa panahon na yun. Kasi pag walang magsabi, wala. Tulog tayo lahat. Wala tayong kamuwang-muwang na ito palang nagaganap sa bansa natin. Ito palang kailangan. Ito palang dahilan bakit nagkaganito tayo ngayon dahil sa pag-ibig sa salapi. Agree? Ha? Amen. Oo. Okay. Umpisa natin. Mayroon pa noon. Mayroon pang ano eh. Mayroon pang Judas. Matthew 26, 14 to 16. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Tinawalan sa pira. Mismo Panginoon. Texer niya. Pinagkanulo. Di ba? Dahil sa pera. Sa halip na ibigin mo ang Diyos. Diba? Binenta. Nakita niya ang pera eh. Mas iniibig niya ang pera. Ibininta niya ang Panginoon. Di ba ganun? O, anong nangyari? 47 to 46. Diyan pa rin. Matthew 6. Matthew 26. 47, 56. Ang pagdakip kay Jesus. Ayan. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro, saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay papadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit, paano matutupad ang mga kasulatan na nasasabing ito'y dapat mangyari? Binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Amen. Tingnan yung may pag-ibig sa salapi, may pag-ibig pa, halik-halik pa. Ano ba? Kaya yun sabi, halik ni Judas, delikado. Kaya ang hanap ka dahil sa pera. Ano? Sinamahan mo pa yung magdakip, pupunta ron para madakip. May pahalik-halik ka pa. Talagang magaling talaga din si Judas. So, ano nangyari? 27. 3 to 10. Pagkamatay ni Judas? Sige. Nang makita ni Judas na si Jesus ay lahat walang mamatay, nagsisi siya at sinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pila. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkakanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan.
Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kapangyaman ng templo, sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang nagpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang sa panahong ito, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang mapagpalayok ayon sa iniuutos ng sa akin ng Panginoon. Amen. Then, sa ibang salin dyan, nagbigti, kumiwari, lumuwa yung bituka. Di ba? Yung sa ibang salin. Ganyan ang buhay ni Judas. Judas na taksil. Dahil sa pag-ibig sa Salapi. Dapat natin maintindihan yung hindi naman masamang yumaman, pero hindi yung ibigin mo yung pera kapalit mo. Ang pera, ginawa yun para pakinabangan ng tao. Isa sa mga bagay na ginawa na para porsiso sa buhay na makasurvive ka, makagano ka para lang sa gagamitin mo. Di ba? Lahat ng tao kailangan ng pera. Pero pera ka. May dalawang uri kasi ang tao. Kaya yung iba, matino na pamumuhay. Matino na paghahanap ng pera. Kaya nga mayroong mayaman, may hirap. Diba? Yung mayaman, hindi naman nagsimula yan sila sa intimanong pinanganak, may paldo-paldo kaagad na kasama. Hindi. Hubad din yan. Pareho tayo lahat. Pero, dahil sa pagsisikap, dahil halimbawa, ako na lang, hindi ko na ilayo ang sarili ko eh. Talagang, magsabi mo na, bakit ka kailangan mabuhay kung ganito man lang kahirap ang danasin mo, parang give up ka na, di ba? Makapag-ano ka na, balang araw, makapangarap ka na, balang araw, magkaroon ako ng pagkakataon talaga. Pagsikapan ko, hindi naman matutupad yung pangarap ko, hindi mo gagawin. So, ang ginagawa mo, sipag. Tsaka, araw, gabi, trabaho, anong talagang, di ba? Kung sa awa ng Diyos, dati-dati naninirahat ng upahan ako. Pagising ko sa umaga, parang gano'n, pagising umaga. Bangga agad yung paningin ko sa Diyos. Makitid na yung tinitirahan ko. Pag bumaha pa, magising ka, lutang. Bumabaha eh. Parang katulad yan sa Tondo ay sa mga lugar na bahain. Di ba ganun? Kaya lagi ko alam ko, ano na ba ito? Sikap. Ganun, hanggang sa makaipon ka, ganun. Pero hindi ka gumawa na. Kailangan makapag-hold up. Hindi ganun. Mabuting paraan, pagsikapan mo. Ang problema kasi ngayon ng mga tao, gustong mayumaman sa ibang paraan. Ayaw magsikap tamad eh. Subukan mo magpakatamad-tamad ka. Katapos pagising mo, hapdi na sikmuro mo, tihanap ng kakain, pupunta ka sa kapitbahay ka ba? Pag binigyan, isa, dalawa, tatlo, hindi yun. Maasa ka na doon. Ang laki ng katawan mo, ayaw mo maghanap buhay. Magtanim ka ng gulay, kangkong, mayroon kang anihin. Ibang klase tao yun. Ang mga tao na galing probinsya, nakita yung lugar ng Maynila, na masarap yung buhay doon. Pero tamad. Pagdating dito, puro na lang ikot yan, puro hipag. Hindi ganun. Magsipag. Kaya hindi masama yung hindi mo masisisi yung mga tao yumaman.
magbuting paraan. Diba? Hindi ka, yung iba kasi wala na eh. Tanungin mo, oh bakit ka nang hold up, bakit nang snatch? Wala eh, kailangan ganito. Oh bakit malapit na kasi yung birthday ko eh. Wala pang handa. Ang ganda. Gagawa ng ano ba naman yan? Ang lalaki ng katawan. Ayaw magbanat ng buto. Tamad. Kaya hindi pwedeng pagsamaan yung tamad at mabuti. Ay masipag. Di ba? Sasabihin siyo, oh may problema ako, bigyan mo naman ako dito, ganon. Pag hindi mo pa pagbigyan, masama pa. Sama ang ugali nitong tao. Ha? Masama ang ugali daw kasi hindi mo na pagbigyan. Nagkaroon ka lang ng pera, hindi mo na kilala, hindi mo na... Sorry na. Yan ang ano ngayon eh. Pero pari-pariho lang tayo. Kulang ka lang pagsisika. Tamad ka lang kasi. Kaya sabi sa Bible, ang tamad ang pakain. Yan. Napag-usapan natin tungkol sa pera. Tamad ka na, gusto mo ng pera. Ayaw mo magsipag pa. Gusto ka pera. Yan ang mahirap talaga sa tao. Ayaw ng taong pagbanat ng buto. Samantalang ang Panginoon, dahil lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi na bali ipakot sa cross, hindi na bali ulisin ang tagiliran, hindi na bali na patayin. Nasunod ko naman ang kalooban ng Ama. Di ba ganun? At alam ko naman sa huli, hindi niya ako pababayaan. Di ba? Matapos mamatay, muling nabuhay, saan pumunta? Umakyat sa ulit sa langit. Pinakita lang niya ang buhay ng tao. Paano pa mamuhay ang tao? Paano magtagumpay ang tao? Paano ang tao makasurvive sa kanyang buhay mula Genesis hanggang Revelation? Diba ganun? Amen. Kaya lang ang tao talaga ayaw sumunod. Ang challenge sa iyo, ibigin mo ang Diyos, At buong pamilya. pati kapitbahay mo, Kapwa. pati kapwa mo. Para hindi kayo mag-away eh. Kay mami yan sabihin ng kapitbahay, damot mo talaga, hindi ko mabigay. Hindi. Binibigyan mo, huwag ka nang abuso na yan. Di ba ganun? Amen. Oo. Niibig naman kita eh. Kaya lang, pag inibig kita na sobra-sobra at wala na rin, hindi na rin tama eh. Alam mo ba ang pag-ibig ng Diyos, John 3:16, may hangganan eh. Saan hangganan? Revelation 16, basahin mo. Napapalitan ng buot yung pag-ibig eh. 16. Sisit lang ng galit. Ang mga mangkok ng pot ng Diyos. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nagutos sa 7 anghel. Lumakad na kayo at ibuhos sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng pot ng Diyos. At umalis ang unang anghel at binuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Kaya't nagkaroon ng mahapdi at napandiring piksa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Binuhos na ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Binuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ng mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig. Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta, ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin at iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita. Oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ay ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng mga tao sa tindi ng init ito.
Nasunog na sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang makasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ay, dyan lang. Ayos na, kumpleto. No? Tingnan mo, walang ibang pangalan sa silong ng langit ang binigay ng Diyos at kaliligtas ng tao, kundi yung pangalang dakila pang Hesus Kristo, kumpleto. Wala rin dapat sambahin. Yung pangalan din na dapat na kahit patagala saan ka, taga-langit ka, taga-lupa, taga-ilalim ng lupa, walang ibang pinasasamba, kundi ang pangalan pa rin ni Sige. Dahil sa katigasan ng ulo mo, pinarusahan ka, sinumpa ka. Ang dating pag-ibig na John 3:16, naging puot ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo. Di ba ganun? O ngayon, ilalait mo ba? Sa halip Diba? na magsisi, pangalan. Yung ngayon, ilalait, may iba nga, minumura. Kung si Duterte tingnan mo, mura na talaga, malutong na mura. Di ba? Yan yung nag-ganap yan. Kaya, siyempre, ano man yung will ng Panginoon dahil talagang kawawa talaga ang tao. Kapag dumating yung magaganap yung parusa dahil sa katigasan ng ulo ng tao, masabi mo na, bakit hindi mo sinabi sa akin na ito pa lang dapat dating gawin para magpaparusahan? Anong sabihin mo? Matagal ko nang sinasabi sa iyo, ayaw mo maniwala kasi wala wala naman kami ng init sa church namin eh. Pinapawisan kami. Hindi ka sanay doon eh. Ayaw, busy. Di ba? Gano'n ka karami? Nako! Kunti lang pala kayo. Kami rito, tingnan mo. Dami na. Tapos yung nagsasalita pa sa inyo, cheat mo siya. Hindi man lang marunong mag-English, panay Tagalog lang. Hindi ako sanay na gano'n. Foreigner yan. Hindi mo intindihan ng Tagalog. Pango ka naman, hindi ka naman Amerikano, Pilipino tayo lahat. Pagkatapos tanggihan mo yung sariling wika natin. Ngayon, puot ang Diyos ngayon knows. Ano na ngayon gagawin natin? Huwag mo sabihin na malakas ako doon para, oh Lord, ano ko ito eh, kapatid ko ito eh, ano ko ito eh. Sumunod ba yan? Hindi. Hindi pwede yung palakasan eh. Bakit? Pakilan mo man ako doon. Ha, di ba? Malakas ka naman doon eh. Basta nasa likod mo na lang. End up kayong dalawa. Patay ka. Kaya dito sa ministry ng Panginoon, hindi alam niya kung sino yung nagsisikap. Sino yung patamad-tamad. Sino talaga yung nasa puso niya, bukal talaga na sumunod. Yun ang bibigyan ng priority. Kasi bilang lang yung mga pinili niya, baka akala nyo, nagagawing bayan ng Diyos. Bilang yan, hindi yan pwede yung mga tamad, mga ano din na baliwala. Hindi pwede yun. Kaya pagdating ng oras, maghari ang Diyos sa loob ng 1,000 taon, hindi pwede palakasan. Hindi pwede. Kailangan may alam ka. Kasi gagamitin tayo lahat eh. O ikaw, saan ka po pwede? Dapat may alam ka, pupwede ka doon. Di ba? Ikaw, saan ka pwede? Alam mo, dapat mayroon kang talent ang Diyos binibigay. Bawat isa sa atin. Kaloob. I-practice, i-upgrade natin. Di ba? Halimbawa, ang talent binigay sa iyo, singing. Pagigihin mo. Hindi
Di ba? Lord, paano? Ano eh? Ayaw ng boss. Ayaw ng kalikasan mo. Gusto ko kumanta, hindi ko magagawa. Gusto ko... Ano ba ito? Yung lyrics mo mag-adjust. Sabi ni Brother Fred Lord, bumabad daw ako sila ng drum. Pagkatapos si Dun, Hindi kailangan magsisigaw mag... Basta magtyaga ka lang. Antayin mo siya at mabibigla ka. Not your will, but His will. Di ba? Huwag kang mapanghinaan. Ako may kahinaan din. Kayo may kahinaan. Lahat tayo may kahinaan. Pero ang pinakamabuti na, sundin natin ang kalooban bago ito magreklamo. Sundin. Kaya makita niyo ako, kahit na may sakit ako, makita niyo na nadapa ako, may bangas ako dito. Kaya sabi sa iba na, naku, nakakahiya, umalas na gano'n, ganyan. Hindi. Bakit pakialam ko sa inyo? Mahalaga, obedience is better than sacrifice. Diba? Kahit may laglag ka, okay lang yun. Bakit? Pag nasa bahay ka, gagaling ka, meron. Dapat magkaroon tayo ng pamantayan, prinsipyo sa ating obedience sa Kanya. Pwede mo lang. Okay. Okay, last verse. John 12. Pakibasa. 1 to... Hanggang? Jan 12 po. Oo, isa ba? 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at tumalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at tinanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahon ay kasama ninyo ang mga mahirap, ngunit ako hindi ninyo kasama habang panahon. Anong ibig sabihin? Pera na. Patungkol pa rin kay Judas. Kay Judas na. Siya pala yung treasurer din. Kaya pala gustong ibenta. Paabot na ng 300. Sayang daw at ginamit lang sa Oo. Talagang mahutak ko siya. Ang plano pala niya, nanakawin niya. Nakawin na. Talino talaga ni Judas. Ang daming Judas sa Senado. Ganyan ang isip eh. Mag-isip ka, ang daming plano na, approve mo, manager. Pag-approve na, andyan na. Ang gagawin niya, gagawa siya ng parang nakawin. Binta natin yan. Alam mo, si Judas ay isang membro sa ministry, Oxford World Ministry. Ministry of Jesus Christ, both human and spirit ministry. Pero nakakalungkot lang na dahil sa pera, no? Gagawin mo, nagaganap kaya. Maraming church na nagaganap na baka akala ninyo na may pag-ibig sa salapi, na Judas ang nangyayari, hinudas niya, maging hindi natin alam ngayon na maraming church ngayon na malaki ang pundo, hinuhudas ng mga mataas ang katungkulan sa church. Hindi natin masabi talaga lahat maging tapat. Ano man bagay na pag-aari ng church, dapat katulad ito sa atin, kipag-isa tayo sa lahat ng pag-aari ng church, pag-aari mo rin eh.
Di ba? Sa iyo rin yan eh. Dahil yung tinuturo dyan, lahat ng materialis, lahat ng pera, halimbawa katulad ng treasurer ka, lahat ng pera dyan gagamitin yan para sa ministry, para sa... Yan ang tuwa ni Judas. Kaya layuan natin yung mga ganun. Anong bagay? May mga bagay na lahat nga tayo may kanya-kanya tayong tungkulin. Hindi naman lahat sabi ng Bible. Mangaral kayo, lahat kayo mangaral, hindi. May tagapagturo, may mga anong tawag yan, magpapaliwanag. May iba-iba eh. Iba-ibang kaloob. Kung kaloob sa iyo na mag-preach, yun ang binigay sa iyo. Kung binigay naman sa iyo, Ministry of Health. Di ba? Mayroon namang iba, music ministry, yung iba eh. Ibig sabihin nun yun naman sinasabi kong pagyamanin natin. Pagyamanin natin. Na huwag na tularan si Judas na salit na para mabuo yung body of Christ, ina-underground mo. Anong mangyayari? Diba? Sikapan natin na tayo ay maging successful tulad ng. Amen? Amen. Kailangan yung pag-ibig. Pag-ibig, hindi pag-ibig sa hindi pag-ibig sa Diyos. Ito, tayong tumayo, manalangin. Umang banal na bilang Ama, sa pangalan ni Kristo kami nagpapasalamat sa Oxford Hall Ministry, the Human and Spirit Ministry, in the name of Jesus Christ na maganap at matupad ang mga kaloob at layunin mo kasama yung mga alipin lalaki at babae sa Oxford Hall Ministry na maging lingkod mo tapat at nawa matularan namin ang iyong mga gawa kung paano mo pinalaganap ang salita. Susunod lamang kami, Panginoon, kung ano yung turo mo, yun din ang ituturo namin. Tulungan niyo po ang bawat isa na huwag madaya ni Satanas, huwag madaya sa buhay ni Judas. Bagkus, Lord, palaganapin mo po sa aming puso, maging sa lugar na ito ang pag-ibig sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung puso, kaluluwa at Espiritu upang masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po ang iyong alipin lalaki at babae sa Oxford. Pagpalain niyo po ang music ministry ni Brother Jill at ni Brother Michael. Pagpalain po lahat na makabasa ng sa mga post sa Facebook. Buksan ang kanilang mga puso at isipan upang lubos silang maunawaan ang turo ng kaligtasan, pangalan ni Jesucristo. At lahat po, sinasaway namin lahat ng masamang espiritu ng Diablo, masamang espiritu ng sanlibutan nito, turot aral sa sanlibutan, magmula pa kadat deba, magpasanggang ngayon, mga taong sumasamba sa iglesia ng Tao Triburto, mga pari, kapasaruma, bulang guro, bulang propeta, mga pastor na pinakalapalas ng Diyos. Lahat ng kasinungalingan, turot aral ng kurang kataksilan sa Oxford Ministry of Peace and Espiritu, wasakin mo, lipulim silang lahat. In the name of Jesus Christ, 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 in the name of Jesus Christ. Pinakulan namin malaya ang turo ng Acts 4:12 Ministry sa pangalan sa Kristo, sa bautismo sa pangalan sa Kristo. Buong mundo, mula Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang Pilipinas, maging presidente ng Pilipinas, cabinet member, senador, lahat ng Pilipino
umunawa, tumalima, tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa kalooban Diyos, magsisi at bautismo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin na ating pagkaloob ng Espiritu Santo. Ang banal, marapatin niyo po yung alipin na langit babae sa Fort Hall Ministry na maging bayan ng Diyos. Walang ibang Diyos na dapat kilalanin kundi ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng likha ng langit, lupa at ng bagay na nagbigay hininga at lakas sa bawat tao. Ikaw ang Diyos noon ngayon magpakailan ng Diyos na kataas-taas ang Diyos na buhay. Lahat ng nilalang sa langit sa lupa, ilalim ng lupa man itlog, sasamba sa dakilang pangalan, pangalan higit sa lahat ng pangalan, sa pangalan ni Jesucristo, sa kaluwalhati ng Diyos. Mambanang muli po siya mga kamay ko, tinatagubilin ng aking mga puso, ng Espiritu at lakas, maging Acts for Hope Ministry, kapatiran sa Espiritu, maging sa kalakasan, sa karunungan, sa kawalan, kasaganan, sa kalungkutan, kagalakan, sa kapanahon at hindi kapanahonan, maging sa gabay patuloy pagdilingan, maging sa grace at blessing, maging sa hanap buhay, maging kaligtasan ang Espiritu sa iyong mga kamay ko, tagubilin at wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Dahil marapat lamang sa iyo ang papuri, walatian, kadakilaan, karangalan, pasalamat sa tanging pangalan, yung anak na si Jesucristo, aming tagapagligtas. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Amen.